tungkol naman po sa ating mga puso na kung ano ba ang mga lifestyle changes na pwedeng makatulong upang mapanatili na tayo ay may healthy heart. Para po sa detalye, panoorin po natin ito. Good morning mga kasambahay! Ayon sa tala ng World Health Organization noong 2019, nasa 17.9 milyon na katao ang namamatay dahil sa cardiovascular diseases. Nakakalungkot man dahil ang mga ganitong uri ng sakit sa puso ay maaari namang maagapan. Kaya naman napaka-importante pag-usapan natin kung paano nga ba mapapanatili natin nasa good condition ang ating mga puso. Nasa tamang pagtuturing lang sa ating ginagawa, sa ating kinakain, at yung pag-aaraw-araw na emotions natin sa buhay ay makakatulong. Ano ba ang pwede natin gawin? Siyempre, napaka-importante sa ating lifestyle na meron tayong mga kinakain na puro healthy na mga unsaturated fats. Dapat maiiwasan natin na pwedeng mag-cause ng problema sa pagbabara at pagsisikip at pagpapahina ng ating puso, lalo na dun sa ating mga blood pressure. Yung matataba, yung mga masamang bad cholesterol na tinatawag or LDL na nanggagaling doon sa mga sobrang pagkain na mga deep fry, doon sa mga galing sa mga animal fats, at doon sa mga ibang artificial na nakikita natin sa mga fast food. Ano ba ang pwede natin maging replacement? Pwede tayo magandang unsaturated fats na pwede natin makuha sa mga nuts, sa mga flaxseed, yung omega-369 na galing sa mga deep sea fishes, yung mga salmon, or yung mga pagkain na galing sa halamang dagat ay napaka-importante para maging nutrisyon ng ating puso. Ganun din yung ating mga gulay at prutas na mayaman sa antioxidants na pwedeng tumulong sa mga free radicals na naiipon sa ating puso. Dapat mayaman sa vitamin C, vitamin E na siyang magbibigay ng sigla at paglilinis ng ating puso. Maging yung vitamin B complex na siyang tutulong para dun sa mga muscle, yung pumping ng ating mga blood oxygens, ng mga nerves para sa ating puso at papunta sa daloy ng ating brain para maiwasan yung komplikasyon ng mga stroke at iba pang sakit sa puso ay maiiwasan kung regular tayo may mga B-complex. Isa sa mga bagay na dapat nating naiiwasan sa ating puso ay tatanggalin natin. Hindi pwedeng i-compromise yung ating pagsisigarilyo, maging yung ating pag-inom ay hindi kasali. Maging yung pang-araw-araw nating ginagawa, yung pagtulog, pag-exercise, pag-ehersisyo, dapat ay natutulungan natin parte ng araw-araw nating ginagawa. Hindi naman kailangan maghapon, at least kung sa tulog, makagawa man lang tayo ng 8 or 6 na oras, lalo po doon sa nagkakaedad. Pero kailangan pa rin yung quality sleep. Kahit yung power nap, makakatulong para mag-regenerate, makarecover in 30 minutes sa araw yung ating puso. Napakarami pong pagkain, lalo na po yung rainbow na tinatawag natin. Yung mga makukulay na pagkain, yung mga berde, yung mga yellow, yung mga red, at yung mga orange na mga pagkain po natin na kukuha ay makakatulong. Maging iiwasan natin yung mga pagkain na medyo matataas yung pong saturated fats. Pwede natin yung palitan ng mga natural nuts, yung pong mga nakukuha natin sa almond, walnut, o di kaya yung mga flaxseed, maging yung mga belly ng salmon or mga deep sea fishes ay napakayaman sa healthy na magbibigay ng napakaganda pong mantika or good cholesterol sa ating puso. And syempre, kailangan yung mga mental worries, yung mga mental stress ay ating pong i-manage kasi kailangan natin magkaroon ng mga positive attitude, magandang pananaw sa buhay, at importante, nagkakaroon tayo ng pang-araw-araw na meditation, relaxation, at kausap na maayos, at yung activities natin ay maging kaaya-aya. Maging yung pong ating iniiwang galit. Bawal po magtanim ng galit kasi ito po ang isang nagpapadegenerate or nagpapahirap para po manghina, magkaroon ng sakit, at palagi tayong merong blood pressure na matataas.
na iiwasan po natin. So, simpleng pagkain, araw-araw na ginagawa, tulog, at magandang emosyon at magandang pananaw sa buhay para po tayo ay merong napakaganda, masayang puso. Pag masaya ang puso natin, maganda po ang pananaw natin sa buhay, maganda ang turing natin sa ating mga kasama, at maganda ang tatakbuhin ng ating puso. Sana ay marami kayong natutunan sa episode natin ngayon. And for more natural tips, stay tuned dahil natural is beautiful only here at Naturally Yours. And for that, mga kasambahay, we hope this will guide you to a good lifestyle habit that will make your heart safe and sound. At bago po tayo dumako sa ating main topic ngayong araw, ay amin kayong iniimbitahan na i-follow po and i-subscribe ang aming mga social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv. And like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. And you can actually send us questions and comments po sa mga pages na yan. Ako, kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. No, kaya mga kasambahay, lagi lamang po kayong tumutok dito tuwing linggo ng umaga. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang Doctors on TV. Welcome back mga kasangbahay! Ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ischemic heart disease. Para po sa paunang detalye, panoorin po natin ito. Pasok sa top 3 ng mga nangungunang sanhi ng kamatayan sa bansa ang pagkakaroon ng ischemic heart disease. Ayon ito sa tala ng Philippine Statistics Authority. At noong 2022, pumalo sa higit 120,000 cases ang mga nagkaroon ng ischemic heart disease sa bansa. At dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso sa bansa ng iba't ibang sakit sa puso at kawalan ng access sa therapy matapos ang atake sa puso, nais ng Philippine Heart Association na maisama ang cardiac rehab sa listahan ng Z-Benefit Package ng PhilHealth. At para po sa mas malawak at mas maintindihan pa natin ng maayos ang tungkol sa ischemic heart disease, we have invited an esteemed guest today, a renowned cardiologist hailing from the prestigious Makati Medical Center with a rich reservoir of experience and expertise. Our guest is posed to enlighten us on matters close to the heart, both literally and figuratively. It is an honor to welcome Dr. Noel L. Rosas, a cardiologist from Makati Medical Center. Good morning, Dr. Noel, and welcome to Doctors on TV. Good morning, Dr. Sara. Good morning to everyone watching this program. Doc, thank you at pinaulakan mo kami. Marami tayong matutulungan sa ating tatalakayin ngayong araw, no? And ito, Doc, pag ba sinabing ischemic heart disease, anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin ng ischemic heart disease ay ito ay kondisyon na nagkukulang ng adequate na daloy ang puso mula sa mga ugat na makikita mo sa ibabaw nito. If there is no adequate blood flow that carries oxygen and nutrition to the muscles of the heart, then that will come up with an ischemic heart disease. So napakahalaga nito kasi ang pagtibok ng puso ay nakasalalay sa adequate amount ng daloy ng dugo dun sa himaymay ng laman ng puso. So very important yan. So kapag iyon ay nagkukulang, magkakaroon tayo ng problema. And most of the time, the patient will experience some sort of chest pain or shortness of breath. I see. Okay, so when we say ba, Doc, na ischemic heart disease, parang grupo to ng sakit na ang kinalaman ay yung may problema sa daloy po ng dugo na nagkikerry ng oxygen. So yun yung kinakapos dito sa particular na area ng puso na affected. Exactly. Okay. So kadalasan ito yung kaliwang bahagi na palaging nagkukulang because yung kaliwang bahagi ng puso, yun yung tinatawag nating pumping site. O pumping part of the heart. So, nandun lahat ang energy, nandun lahat ang daloy na kinakailangan. Though, yung kanang bahagi mayroon din, pero kadalasan, sa makikita natin sa mga resulta ng angiogram na ginagawa natin, kadalasan yung kaliwang bahagi ang nagkukulang ng maraming daloy ng dugo. At yun ang
isa sa mga tinitingnan natin palagi. I see. And since you mentioned already na merong kaliwa, merong kanang bahagi ng puso, so pwede ba natin i-review ng kaunti ang ating mga viewers, ang ating mga kasangbahay? Kung, di ba sinasabi nila, kumbaga ang puso, ganito ang itsura, ano po ba ang, ano lang po, rough review po ng anatomy ng puso. Okay. 4 ang bahagi ng puso, 4 na kwarto, let's put it that way. At sa bawat kwarto na yan, meron tayong tinatawag ng mga valvula, yung mga valves na tinatawag. Ang kanan at kaliwang bahagi ng puso ay sabay na tumitibok yan. So sabay ang puwersa niyan, pero nakasalalay ang malaking bahagi ng pag-function ng puso natin ay dun sa kaliwa. Kasi nandun sa kaliwa, yung pinagdadaluyan ng dugo na isusupply sa buong katawan. Yun yung tinatawag nating oxygenated blood. Kasi yung dugo na pumupunta sa kaliwa ay nanggaling na sa lungs, nanggaling na yan sa baga. Pumasok na doon yung oxygen at saka nutrition. So, pag pumunta yung sa kaliwang bahagi, then yun na ipapump na sa buong katawan para isupply sa pangangailangan natin. Dahil kailangan ng bawat organ ng katawan. Exactly. Okay. Oo. So, lahat ng organ natin kailangan ng adequate blood flow every second or every minute. Kapag nagkulang yan, ang isang pasyente na mayroong problema sa puso, ang isa sa mga symptoms na pinapakita nila ay madaling mapagod. Hinihingal kaagad. Dahil lahat ng bahagi ng katawan ay hindi nadadaluyan ng adequate blood flow kasi yung kaliwang bahagi ng puso ay hindi na nagpa-function ng maayos. Yung dami ng amount ng dugo na dapat ibato ng kaliwang bahagi ay hindi nasusuplayan yung bawat organ. Kaya ang mangyayari dito, yung ibang pasyente, magrereklamo sila ng nanghihina sila, hinihingal sila, madali silang mapagod. Because sa lahat ng pagkakataon, hindi lang chest pain ang manifestation ng ischemic heart disease. Kung minsan ang manifestation lang nila ay madaling mapagod. Halimbawa, aakyat sa hagdan, mga 3 or 4 na baitang lang hinihingal na kaagad. Hindi nangangahulugan yan na may problema sila sa lungs. Ngunit yan din ay isa sa mga sintomas na posible na hindi maganda ang pag-pump ng kanilang puso. Dahil sa mga bara-bara na makikita natin doon. Naku, napakaganda na explanation niyo, Doc, I'm sure nakaka-follow ang ating mga kasangbahay, okay? And now, going back to ischemic heart disease, ano po ang kalimitang sanhi nito? Bakit nagkakaroon ng ischemia or pagbaba ng pagdaloy, okay, ng dugo? Dito sa, sabi niyo nga, more commonly dito sa left side of the heart. Alright. Ang puso kasi natin, mayroong mga ugat yan na makikita mo sa ibabaw nila, sa ibabaw ng puso, napakaliliit na ugat noon, ngunit napakahalaga ng kanilang role. At yung mga ugat na yun, kapag nagkaroon ng bara, then hindi makakadaloy ng maayos. Para bang nagka-traffic din sa EDSA? Kapag masyadong maraming sasakyan, hindi makakadaloy yung ibang nando sa likod. So kapag barado yung EDSA, hindi makakadaloy ang dugo, hindi makakadaloy ang sasakyan. So ganun din ang sitwasyon sa puso natin. Halimbawa at magkaroon ng bara, yung mga ugat na yon, then hindi makakadaloy ng maayos yung dugo na nagdadala ng oxygen and nutrition. So yung muscle na sinusuplayan ng ugat na yon ay hindi magkakaroon ng sapat na supply at hindi sila makakapump ng maayos. So let's put it this way. Ang puso natin ay para ring kabayo yan, na kapag hindi mo pinakain, hindi tatakbo ng maayos. So ang puso, kapag hindi mo binigyan ng adequate blood flow, yung mga muscles ng puso na yan, hindi sila makakapump ng maayos, tamad na tamad. At kapag hindi nakapump ng maayos yon, so paano niya maiidala yung dugo sa lahat ng bahagi ng katawan? So yun ang scenario kapag halimbawa nagkaroon ng bara. And usually, ano ang nagiging dahilan ng bara? Yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. Kadalasan ang bara ay nangyayari dahil sa mga deposito ng mga cholesterol na kinakain natin. Alright. So, isa rin bagay na dapat nating malaman. Yung cholesterol na yan, maraming bahagi niya nanggagaling sa pagkain natin. Pero you have to realize na yung cholesterol sa pagkain only accounts to around 30 to 35% of the total cholesterol na makikita natin sa katawan. Kadalasan, 60 to 65% ng cholesterol na makikita natin sa katawan ay ginagawa ng katawan natin. So, kung mayroon kang tinatawag na familial predisposition to develop coronary artery disease, posible na pwede kang magkaroon. Kasi 60 to 65% ay ginagawa ng katawan natin. So, kahit sasabihin ng ating mga kasambahay dito, hindi naman ako masyadong kumakain ng matataba, hindi ako masyadong kumakain ng cholesterol. Pero bakit nagkaroon ako ng bara sa puso ko? Yun, yung mga genetic predisposition ay isa sa mga mahalagang factor that we always have to consider. So, lifestyle and familial history together equals coronary artery disease. Okay, so very well explained, Doc? So, basically,
hindi mo naman pwedeng maging complacent ka o maging kampante ka. Okay na parang, teka muna, kahit naman pala hindi, kahit pala kumain ako, meron naman talaga nasa lahi naman. Kasi minsan, di ba, ganun ang mangyayari. So basically, kailangan tandem yan, ha? Maayos ang lifestyle habit. So that includes yung physical activity, yung mobilization mo. Okay? And then, at the same time, parang nagbo-burn ka ng calories. At the same time, yung of course, yung healthy diet pa rin, di ba? Exactly. And then, kasi lalo na kung kayo ay merong genetic predisposition na nasa lahi. So basically, pag tataka kasi iba, Dok, diba sabihin, teka, payat naman ako, so siguro mababa ang cholesterol. Pero may mga nasa stroke. Yes, exactly. Okay, may mga nag-heart attack. Only to find out, mataas ang cholesterol. So, hindi po laging sa mga obese or nasa heavier side lang ang pwedeng merong mga ganitong kondisyon. Yung timbang ng isang tao ay hindi basihan kung ikaw ay merong mataas na cholesterol o hindi, no? Pwede kang last size ka, pero maganda ang cholesterol mo. Meron namang payat na payat, pero ang taas ng cholesterol, no? So, isang bagay yan, ano? And particularly, kung pag-uusapan natin, since nasa cholesterol na topic tayo, mayroon tayong tinatawag na good cholesterol at saka bad cholesterol. Iyon yung bad cholesterol, ang isa sa mga tinatawag nating ingredients para magkaroon ikaw ng deposito sa ugat sa puso. Ano? Yung tinatawag nating plaque or atherosclerotic plaque. Okay, so pag sinabi, Tagalogin yung nga, Dok, yung atherosclerosis. Ang atherosclerosis ay ito isang kondisyon na ang puso natin or ang mga ugat natin ay nagkakaroon ng mga deposito and at the same time tumitigas in the process. Ano? Ang ugat natin, habang bata ka, very flexible yan, malambot yan. But as you age, then atherosclerosis will come in. Titigas yan, tapos magkakaroon pa ng mga deposito. Ano? Now, yung tinatawag nating atherosclerosis or pagtigas ng ugat natin or pagkakaroon ng deposito dun sa ugat natin ay mas mabilis na nangyayari kung ikaw ay diabetic compared to non-diabetic. Okay? Atherosclerosis is so accelerated if a patient is diabetic. Kaya nakikita natin, maraming pasyenteng diabetic ang nagkakaroon ng stroke or nagkakaroon ng coronary artery disease at nagiging dahilan ng kamatayan. Ay, sige, pag sinasabi, magkakamag-anak yung mga lifestyle diseases na yan. Correct. Okay. And, Dok, paano malalaman ng isang tao na meron siyang atherosclerosis na? Alright, okay. Ang atherosclerosis kasi, nagsisimula yan even at a younger age. Pero as you age, continuously it builds up in your cardiovascular system. Ano? So, paano natin malalaman kung sasabihin natin significant na ba yung atherosclerosis ng isang pasyente? Then we have to submit those patients to some diagnostic test. More particularly, if you have all the risk factors present in you, ano itong risk factor na ito? Smoking. Number 2, very poor lifestyle wherein you don't exercise. Number 3, not healthy food. We have plenty of food here that are not actually good. Then stress level. Bakit ang stress, Dok, kasama? Ang stress kasi ay isa sa mga bagay, katulad sinasabi natin, yung mga pasyente mayroong type A personality, usually yan yung mga high-strung na pasyente. Ano nangyayari rito? Usually yung mga high-strung na pasyente or matataas ang level ng stress, meron tayong tinatawag na increase in the amount of catecholamines in our system. Ibig sabihin, yung stress ay isa sa mga issue na nagiging dahilan kung bakit sumisikip ang ugat. Tumataas ang blood pressure. At kapag palagi nangyayari yan araw-araw, day in, day out, then it can add up to the risk factor on a patient who can potentially have coronary artery disease. Kasi yung mga tinatawag natin mga adrenaline, nakakataas ng blood pressure yan. At kung palagi mataas ang adrenaline level ng isang tao, kadalasan yan ay tumataas kapag na-stress ka, then it can aggravate the situation. So, ibig sabihin, kung may bara ka na, tapos tataas pa ang level ng adrenaline mo, maskip na yung ugat mo, lalo pa siyang sisikip. Or siguro, Dok, pwede din ba natin sabihin na usually mga stress individuals, yan din yung parang kalimitan sedentary lifestyle na parang laging malakas kumain, binabawi nila sa pagkain. Nag-i-stress eating. Yeah, parang feeling ko nakatingin ka sa akin, Dok. Parang feeling ko, actually parang tinatanong ko yun because parang feeling ko nakaka-relate ako. Pero sana hindi naman sa atherosclerosis. You're still young. Oh, thank you. Okay. Pero ito, Doc, no, moving forward. Okay, so basically naintindihan na natin yung atherosclerosis kasi ito nga yung isa sa mga, di ba, major risk factor para magkaroon ng ischemic heart disease. Now, paano malalaman naman ng isang tao na meron na siyang ischemic heart disease?
Okay, ano yung nararamdaman niya o nakikita niya mga senyales. Though I remember you mentioned already na one would be parang madaling hinihingal. Okay, so at sabi niyo masyadong maraming very broad or very wide range po ng manifestation. So can you name some more? Okay. So maliban sa madaling hingalin, kasi ang hingal can be a manifestation of other illnesses, no? Pero iyan rin ay masasabi natin isang manifestation ng coronary artery disease or ischemic heart disease, no? Alright. So, yon. Number 2, chest pain. Anong klaseng chest pain? Ang chest pain kasi or sakit ng dibdib, maraming dahilan yan. Pwedeng manggagaling yan sa sikmura, pwedeng manggagaling yan sa mga muscle ng dibdib, pwedeng manggagaling sa lungs, pwedeng manggagaling sa mga buto ng dibdib. Yun ang mga kadalasang manifestation. Pero dapat nating ma-qualify and ma-classify na mabuti. Anong klaseng chest pain ang pwede mong masabing potentially ito ay dahil sa puso? Kadalasan, ang manifestation ng chest pain, kung nanggagaling yan sa puso, ay parang mabigat. No? Parang may nakadagang hollow block sa dibdib. Alright. Pero kung pumipitik-pitik lang yan, you can just take it with a grain of salt. No? Baka muscular lang yan or musculoskeletal ang reason. Pero kung yan ay parang mabigat, or parang dinadaganan ng hollow blocks ang dibdib mo, more or less, sasabihin natin na baka kailangan kong magpatingin na sa cardiologist. Or yung iba naman parang sinasakal. Parang feeling nila mayroong sumasakal dito or pain na nagraradiate sa braso or sa balikat. No? So, yun ang kadalasan. And hindi nangangahulugan automatically na yun na talaga yun. So, kailangan dumaan kayo sa mga ilang pagsusuri para makita natin, ma-confirm natin, or masiguro natin, tunay ba na ako ay merong coronary artery disease? Tunay ba na meron akong ischemic heart disease? At dito papasok yung mga diagnostic test na ginagawa natin. Kadalasan, ginagawa kaagad ng isang doktor ay ipagawa ang ECG or electrocardiogram. Pero hindi po masasabi completely ng ECG ang sitwasyon ng isang pasyente kung ECG lang ang gagawin. Yung tinatawag nating resting ECG kasi nakahiga ka lang. Kailangang i-challenge natin yung puso para makita natin yung katotohanan, no? And kailangang ma-stress yung puso at dito papasok yung isa-submit ang isang pasyente to treadmill stress test. Maraming stress test tayong ginagawa, no? Pwedeng, kung hindi kaya ng isang pasyente na tumakbo, meron tayong pharmacologic stress testing wherein yung isang pasyente nakahiga lang, kakabitan ng isang uri ng gamot para mapabilis yung pagtibok. Kasi isa sa mga requirement na ito, dapat bumilis yung tibok ng puso para ma-simulate natin yung activity ng puso kung tunay talagang merong problema o wala. Hindi magpapakita ng ebidensya ang puso kapag ikaw ay nakahiga lang. Pero kapag pinagod mo ang puso, that's the time na makikita natin yung tunay na kulay niya. Okay. Ang ganda nung yung correlation nyo, Doc. However, does it suffice to say na kapag pangit na antimano yung resulta, okay, sa ECG pa lang, ibig sabihin mo, resting ECG nga, ibig sabihin mas malala pa yung pwede mo makita sa treadmill stress test? Yes, of course. And kadalasan, kung halimbawa isasubmit natin ang isang pasyente sa treadmill stress test at you have some index of suspicion na posibleng mayroong bara sa puso, siguro sa stage 1 pa lang magpa-positive na kaagad yan. Okay. Naku, mas interesting yan, Doc, yung mga diagnostic procedures na yan. Mamaya yan ay ating pupuntahan. Okay, but may sinasabi silang ischemic heart disease regression. What is it? Ang ischemic heart disease regression ay isang sitwasyon na yung puso o yung kondisyon ng isang pasyente is trying to, parang nagkakaroon some improvement to some extent. Pero yung ischemic heart disease regression ay hindi kasing common compared to an ischemic disease progression. Parang nagre-regress yung scenario. Ibig sabihin, you have to address your lifestyle, you have to take your medication, pero hindi natin masasabi na completely mawawala, magre-regress. Instead, progression ang issue natin sa ngayon. So, if we can just maintain or mamamantin natin na status quo yung kondisyon ng pasyente, much better, no? Compared to a patient na nagkakaroon ng ischemic heart disease progression. Okay? So, yun yung scenario doon. Madalas bang mangyayari yung ischemic heart disease regression? Hindi madalas namin nakikita yung ganyan mas scenario. Mas madalas yung progression? Yung progression ang mas madalas. Kasi yung lifestyle ang pinag-uusapan natin dito at saka yung aging population. Because it is more of a degenerative problem rather than,
other causes. I see. And Dok, kanina, di ba nag-usap tayo kung ano yung mga manifestations, okay? So, kamusta ang blood pressure ng isang pasyente na may ischemic heart disease? Alright. Kadalasan, kapag ang isang pasyente ay meron ng isang ischemic heart disease, kadalasan there is an intermarriage between blood pressure, coronary artery disease, and diabetes. So, kadalasan halos magkakarugtong yan, ano? Magkakarugtong ang pusod niyang ganyang mga condition, ano? So, more often than not, you have to give some medication to control the blood pressure. Now, meron tayong mga gamot na binibigay to control the blood pressure at the same time to address the coronary artery disease. No? So, binibigay natin yan for two reasons. So, parang two birds in one shot by giving this kind of medicine in order for us to address the problem. But of course, these medications are just temporizing measure. Hindi iyan pang-wakasang gamot. Kasi mayroon pang mga issue dapat tayong i-consider kapag ang isang pasyente ay mayroon ng isang ischemic heart disease. I see. So, yan ang ating tatalakayin sa susunod na bahagi. Okay. So, tama, di ba, Dok? Kailangan natin makita yung mga resulta ng mga diagnostic procedures. Just so we can come up first with yung confirmatory diagnosis of an ischemic heart disease. Correct. And then from there, saka naman natin tatalakayin ngayon ang management. Okay? And naku, marami palang dapat talagang malaman tungkol po sa ischemic heart disease. Nako, pero at this time, Doc, pansamantala muna natin ititigil at ipagpapatuloy po natin maya-maya ang ating talakayan. Naku, mga kasambahay, dyan lamang kayo at magbabalik po ang Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Naku, at para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Noel L. Rosas, a cardiologist from Makati Medical Center. Eto, Doc, no, kanina ang dami na nating natalakay, galingan ng mga explanation nyo. This time around, I will be discussing ano po yung mga usual pinapatest nyo pagka if you're entertaining that this particular patient might be suffering from an ischemic heart disease. Okay. As I mentioned a while ago, yung ECG, pinakang-basic yan. Ano? Pero as a cardiologist, we are not just happy with an ECG. You know, you cannot be contented with a simple ECG. So, more often than not, if we have some index of suspicion na posibleng baka mayroong ischemic heart disease ang isang pasyente, we submit to a higher grade test, which is treadmill stress testing. Yung treadmill stress testing has many forms, at isa dito yung kinatawag nating pharmacologic stress testing, wherein mayroong gamot na ilalagay sa isang pasyente para mapabilis yung tibok ng puso, or pwede rin tayong tinatawag na myocardial perfusion imaging. Yung nuclear myocardial perfusion imaging, that's another way to find out. If in the case yung treadmill turn out to be positive or nagpositibo yung treadmill, then gagawin natin yung mas higher grade na stress testing, to confirm before we submit a patient to an invasive form. So, nagsisimula tayo sa mga non-invasive test for us to determine if ischemic heart disease ay tunay. We have to confirm that kasi hindi natin pwedeng isubmit kaagad ang isang pasyente to what we call coronary angiogram dahil unang-una, may presyo po ito. No? Number 2, invasive ito. So, kapag nakita natin na, I have a very good index of suspicion that this is positive, then a patient will be submitted to coronary angiogram para ma-confirm natin because that is actually the gold standard in the diagnosis of coronary artery disease or ischemic heart disease. Dahil doon natin paplanuhin kung ang isang pasyente ba ay number 1, a candidate for what we call angioplasty or a candidate for what we call coronary artery bypass graft. Ay, si Doc, teka, maraming nakakarinig niyan. Paki-explain kung ano yung procedures na yan. Okay. Yung coronary angiogram, ang procedure na ito ay nag-i-inject ng tinatawag na dye sa pasyente, Alright. Hindi lahat ng center or hospital ay merong cardiac catheterization laboratory. There are only few, particularly the tertiary hospitals, So, nag-i-inject ng dye para makita natin yung architecture or structure or anatomy ng mga ugat na nandun sa ibabaw ng puso. Doon natin makikita kung mayroong bara, kung nasaan yung bara, at ano yung extent ng bara. Nag-i-inject lang sila ng dye, and then makikita yon sa monitor kung mayroong bara yung puso. Doon magsisimula ng plano kung ito ba ay eligible to what we call angioplasty. Yung angioplasty naman ay isang proseso wherein yung nakitang bara ay pabubukahin by inserting a balloon. So kapag
ipinasok yung balon through a catheter na kadalasan before dito sa singit nilalagay, pero ngayon dito na sa radial artery ginagamit. So hindi na kailangang pakialaman pa yung singit ng pasyente unless hirap sila rito sa radial artery. So yung balon ay padadaanin dyan. Pagdating dun sa site or sa lugar kung saan nandun yung bara, pabubukahin yon. Kapag pinabuka na yon at bumuka na, then i-deploy na yung tinatawag nating stent. Parang spring yun na napakalit ng spring, tapos yun ay iiwan doon. Alright? Now, kaya hindi natin ginagawa basta-basta yan kasi may pressure yung procedure na yan. I see. Okay, but ganong ka-urgent, okay, na dapat magawa ang mga ganitong procedure? How do you discern po pag ang pasyente ay immediately kailangan na talagang magawa itong mga procedures na ito? Usually, yung mga procedure na yan, yung tinatawag nating rescue PTCA, wherein kapag ang isang pasyente ay pumunta sa emergency room at nakitang mayroon tinatawag na acute coronary syndrome or ST elevation myocardial infarction, yan ay ginagawa natin para mapabuka kaagad. Kasi mamamatay ang muscle ng puso kapag ang isang pasyente na nagkaroon ng heart attack ay hindi natin nabibigyan ng sapat na treatment or attention, yung ugat na yon. So kailangan pabukahin kaagad yan para makita natin yon. So yun ang isa sa mga urgent indication. Yung iba naman, ang ginagawa natin ay elective angiogram or angioplasty, kapag nakikita natin na yung pasyente ay wala namang or kaya niyang i-handle, stable naman siya. Pero kung halimbawa ito ay unstable, isang pasyente na mayroon tinatawag tayong acute myocardial infarction or atake sa puso, yan ay isang proseso or procedure na ginagawa natin kaagad. Unfortunately, katulad ng nasabi ko kanina, hindi lahat ng center or hospital ay mayroong ganyang kakayanan or kapasidad. Pero yan ay malaking tulong upang maiwasan nating mamatay yung muscle ng puso. Kasi kapag hinayaan natin na hindi natin na-address yung isang bahagi ng puso na nagkaroon ng heart attack, then yung muscle na yun ay mamamatay. Alright? So yung kakayanan niya na mag-pump, mawawala na yun. Kasi magkakaroon ng scar yung bahagi ng puso na yun. Okay lang yan. Pero ang masama, kapag hindi natin na-address yung sitwasyon na yan, at ang iyong pasyente ay nagkaroon ng tinatawag nating dangerous ventricular tachyarrhythmia, yung nagkaroon ng komplikasyon wherein nagkakaroon ng irregular heart beating, yun ang napakadelikado. Pwedeng ikamatay ng pasyente yun. I see. Thank you for this information, Doc, ha? Kasi, nangyayari kasi, di ba, kalimitan, pagka ganyan na nag-chest pain, okay, minsan, di ba, mawawala, iinom ko lang ng tubig, ganyan. But, this is how urgent pala talaga. So, dapat talaga ma-evaluate. Yes. Lalo kung yung chest pain ng isang pasyente nararamdaman niya many times a day or many times a week, that is a situation na nangangailangan ng attention ng isang cardiologist. I see. Considering na na-mention nyo kanina, ha, na ang one of the most common causes of ischemia would be yung mga cholesterol plaques. So basically, which can actually be preventable by, yung sabi nyo, around like 30%, 35%. Right. Okay, so basically, ganitong ka-importante, ganitong kahalaga na dapat nag-visit may mga wellness check-up sa ating mga cardiologists. Yes, So, kanina na sinabi nyo, Doc, di ba, yung angiogram. So, basically, merong ini-inject na dye. Correct. So, basically, you expect itong dye na to may kulay, yan yung makikita na nagfo-flow supposedly. Kung normal ang flow po, ang blood flow dito sa parte ng puso na to, walang pagbabara, walang pagtigil. Okay. Now, pero kung saan may bara, like for example, may mga cholesterol plaques, alright, dun hihinto. So alam nyo na ito yung affected area at correct, ito yung ugat na nagbara dito, ito yung responsible para mapanatiling normal pa rin yung part nito ng heart, like particularly the muscle, para to keep it pumping. Dapat lahat correct sila in totality. Now, pagka nag-heart attack, ano nangyayari dito sa mga plaque na nakabara dito? Usually, yung mga plaque na yan, stable yan, pero kapag ikaw ay nagkaroon ng tinatawag na heart attack, yung plaque na yan, nababakbak. Alright. So that's what we call unstable plaque, Dahil sa taas ng pressure na dumadaan doon, yung plaque na yan nababakbak. For our audience to understand very well, nakikita natin sa kalye mayroong mga humps, May mga humps. Palaging dinadaanan ng sasakyanan. At nakikita ninyo doon sa may neck ng humps, nababakbak. Ganon rin ang nangyayari sa puso natin, Nababakbak yung neck doon sa kwan, or sometimes doon sa pinakang ibabaw, So nababakbak sila. At kapag nabakbak yan, it will be sensed by the body as sugat. At kapag ina-sense ng body as sugat na yan, yung mga tinatawag natin mga platelet,
Yung kapag nagkakaroon tayo ng sugat, di ba, na tumitigil ang pagdaloy ng dugo, no? Kasi yung tinatawag na platelet, yun yung kinukuyog nila yung sugat para tumigil ang pag-bleed. So kapag kinuyog yan ng tinatawag na platelet, nagkakaroon ng blood clot doon sa lugar kung saan nagkaroon ng plaque rupture or kung saan nabakbak yung plaque. At kapag nagkaroon ng clot dyan, hindi na makakadalo yung dugo. So yung distal part of the artery, hindi nadadaluyan. So hindi nakakatuloy yung dugo lalo, so namamatay yung muscle. Supplying that distal portion of the artery. Ano? Halimbawa dito, nag-traffic dito sa Ayala, tumigil ang traffic dahil mayroong aksidenteng nangyari. Yung sa banda ron, papunta ng EDSA, hindi makakadalo yung sasakyan. So mamamatay yun. So ganun din ang scenario. If they would like to understand that very well, ano? Yung distal na bahagi ng puso ay hindi nadadaluyan ng adequate blood flow. So ito isang problema na ito lang supposedly yung hindi nadadaluyan can actually die kasi parang nagiging domino yung effect. Correct, domino effect. At kapag nangyayari yun, yung muscle na yun ay nagiging irritable. Yung hindi nadadaluyan ng dugo. At kapag naging irritable yan, doon papasok yung tinatawag nating ventricular arrhythmia. Yun na yung delikado. Kung bakit nag-a-arrest ang pasyente. Oh, and ito pinag-uusapan natin na ganito, Doc. Ano yung golden period? Yung time frame na dapat by the time na, say for example, di ba kasi pwedeng nag-start na akala mo parang nabigatan ang dibdib, sabi niyo kanina parang may nakadaga na hollow blocks. And usually kung ganito yung nangyayari, ano yung critical period of time? Alright. Kung halimbawa, ikaw ay isang pasyente na nagkaroon ng myocardial infarction, the soonest that you can bring the patient sa emergency room, the better for you to rescue the myocardium of the o yung muscle ng puso. Ano? Kailangang mabilis yung tinatawag nating door to balloon time. Dapat mabilis yan. The soonest possible, the better. Para maisalba ka para maisalba yung muscle. Pero yung mga na-diagnose na ganito at nahihabol na, meron ba silang parang immediate, okay, na pwedeng ibigay sa kanila or paano sila imamanage sa bahay? Parang or habang nasa daan, just so parang, parang mabit yung critical time na pinag-uusapan natin. Okay, may mga gamot tayong binibigay. Kadalasan, itong mga pasyenteng ito ay mayroon ng mga maintenance na gamot. Yung tinatawag nating anti-ischemic medication or mga gamot para hindi bumilis ang tibok ng puso, mga gamot para sa cholesterol, yon dapat ibibigay lahat yon. Pero napakahalaga, akala natin isang pangkaraniwang gamot lang ang aspirin. Napakapangkaraniwang gamot, pero iyan ay napakahalaga na maaaring ibigay sa isang pasyente na merong heart attack immediately. Alright? High-dose aspirin. Alright? Yung baby aspilet, alright, mga ilang piraso noon, pwede mong ipakagat sa pasyente yon. Napaka-importante nyo. So, napaka-importante yung mga ganyang pasyente na dapat hindi bibilis ang tibok ng puso. So, binibigyan natin mga beta blocker, mga anti-cholesterol medicine, napaka-importante niya. Kasi yun rin ang kadalasang ibibigay natin dito sa pasyente habang sila ay naka-confine. Naku, dito papasok kung gano'ng kahalaga na lagi merong mga nag-aalaga sa inyong cardiologist. Diba? Yes. Kasi para at least, alam na diba, basically tuwing babalik sa inyong pasyente, chinecheck, kamusta ang cholesterol, mataas, mababa, o ngayon, kamusta ang BP, kamusta ang heart rate, tapos na-adjust yung ang dosing, diba? Correct. Okay. So, ganun kahalaga na mahalin natin ang ating mga cardiologists. And with that, Doc, baka meron kang mga final words para sa ating mga viewers. Okay. Ang coronary artery disease, ang ischemic heart disease, ay isa sa mga pinakang-common, pinakamataas na dahilan ng tinatawag nating mortality and morbidity. Ito ay sa kadahilanan na nagbabago ang panahon, nagbabago ang level ng stress ng tao, at nagbabago ang lifestyle. So kahit sinabi natin na it can be a genetic problem, then napakahalaga pa rin ng lifestyle para maalagaan natin yung ating sarili. Kasi itong lifestyle na ito ang magpupush sa inyo para magkaroon ng problema sa mga susunod na panahon. Napakamahal po ang pagpagamot sa hospital. So, napaka-importante na bigyan ninyo ng tuon or bigyan niyo ng pansin yung tamang pangangalaga sa inyong kalusugan. Dahil mahirap magkasakit. Thank you very much, Doc. Ang dami namin natutunan. Napakagaling nyo. I'm sure mag-a-agree ang ating mga viewers na you very well explained everything about ischemic heart disease. Okay, thank you, Doc. And how about inviting them, our viewers, to visit you here at Makati Medical Center? Alright, my clinic is open from Monday to Saturday. I'm always available every day.
So, my clinic is at room 367, 3rd floor at Makati Medical Center. Ayan, thank you very much once again, Dr. Noel L. Rosas, a cardiologist from Makati Medical Center. And naku, mga kasambahay, wag natin hintayin na magkaroon po tayo ng mga sakit. Proactive care and a healthy lifestyle can go a long way in preserving our heart health. And with that, may pag-uusapan pa ho tayo sa pagbabalik po yan ng Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Mga kasambahay, bago tayo pansamantala magtapos ay nais pa rin namin mag-iwan sa inyo ng ilang mga impormasyong maaari ninyong maging gabay sa inyong kalusugan. Lalo na po sa mga kababaihan, habang tayo ay tumatanda ay marami pong iniinda ang ating katawan. And when we reach the menopausal age, it might be a factor for us to be at risk in having a heart disease. Ano po kaya ang dahilan nito? For the details, let's watch this. Good morning mga kasangbahay. This is Dr. Natividad General ko, isang obstetrician gynecologist. Welcome to another topic about women's health. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit nga ba ang mga babaeng maaga nag-menopause ay nagkakaroon ng sakit sa puso. Pero bago yan, alamin natin muna kung bakit may mga babaeng nakaka-experience ng maagang menopause. Ano ang mga kadahilanan bakit may mga babaeng maaga nagme-menopause? Number 1, hereditary. May mga pamilya na maaga nagme-menopause. Pangalawa, malnutrition. Pangatlo, nagkaroon sila ng sakit na naapektuhan ang kanilang ovaryo. Pang-apat, meron tayong tinatawag na mababa ang kanilang mga immune system. Alalahanin natin, ang number 1 hormones ng isang babae ay ang estrogen. Ang estrogen ay essential sa magandang daloy ng dugo ng puso. Ito ay pinapatibay ang mga ugat sa puso natin. Kaya kapag ang babae maaga nag-menopause, ito ay prone nagkaroon ng ischemic heart disease o kulang ng oxygen sa puso na pwedeng maging dahilan ng atake. Ang risk ng maagang menopause ay number 1, ang maagang pagkaroon ng osteoporosis o yung pagkakulang ng calcium ng mga buto ng babae. Number 2, hot flashes. Hot flashes, ito yung reaction ng isang menopause na babae sa temperatura. Hindi mabalanse ang temperatura ng katawan ng babae kapag ito ay maaga ng menopause. Pagkat ang estrogen ay kailangan at essential sa pagbalanse ng temperatura ng katawan ng isang babae. Pangatlo, ang mga babaeng maaga ng menopause ay mataas ang risk na magkaroon ng cardiac problem o cardiovascular disease sapagkat ang estrogen ay essential para sa magandang daloy ng dugo at ang pagtibay ng ugat at muscles ng puso. Paano ba natin maiiwasan ang pagkakaroon ng maagang menopause? O ano ang dapat ma-avoid para ito hindi kagad maranasan? Number 1, balanced diet, tamang nutrisyon. Number 2, tamang pag-exercise. Number 3, pag-iwas sa paninigarilyo. Number 4, maagang pagkonsulta sa isang gynecologist kapag nakaranas ka ng mga simptomas ng maagang pag-menopause. Para sa mga kababaihan na hindi maiwasan ang maagang menopause, doblang ingat lang sa pagkain, sa lifestyle, at ang maagang pagkonsulta sa isang gynecologist. Muli, ako si Dr. Natividad General ko. Palagi natin tatandaan, lalo na sa ating mga kababaihan, that our health matters. Maraming salamat, mga kasangbahay. And with that, we conclude today's enlightening episode. At ang lagi po naming dasal sa lahat ng may mga pinagdadaanan, lalo na sa kanilang mga kalusugan, may God bring healing and guidance to each one of you, mga kasangbahay. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday.
Well, interstitial lung disease is actually, tama yung sinabi mo, it's an uncommon disease. It's actually rare. It may progress or develop into pulmonary fibrosis, no, or yung scarring of the lungs. At yan po mga kasangbahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their unwavering support. And also, I would like to greet Kuya Daniel Razon na walang sawang sumusuporta sa mga adhikaing serbisyo publiko. And also to our BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May God always protect you both and grant you a healthy life. And syempre, binabati ko din yung aking kambal, si Iyo and Iya. Hi din kay EJ and kay Doc Alain. And syempre sa mga pasyente po natin sa Barbacabudil Health and Wellness Center. And of course, Nanay and Tatay, I love and miss you both. And hi also to KDR Group of Companies, most especially to VP Nolly, to VP Joseph, and VP Bong. At sa inyo po mga kasambahay, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barbacabudil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barbacabudil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is a premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barbacabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barbacabudil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Where we do.